Praise God. Ngayon po ay tayo po ay dadako sa mixing exhortation. Ang ating pong teksto sa oras na ito ay nasa Psalms chapter 50 verse 10 to 12. Ito po ang pinapasabi ng Panginoon. For every beast of the forest is mine, and the cattle upon 1,000 hills. Verse 11, I know all the fowl of the mountains, and the wild beasts of the field are mine. Verse 12, if I were hungry, I will not tell thee, for the word is mine, and the fullness thereof. Dito po sa ating pong teksto, o sa ating pinag-aaralan, ito po ay may pamagat na God's sovereignty. Praise God. Dito po sa ating pong binasa ay makikita po natin ang katotohanan na kung saan pinakikita po dito na walang bagay na hindi ang Diyos ang siyang may likha. Kung ang mga burol o karagatan natin nakikita, kung ating pong pag-iisipan na hindi tao ang siyang may likha nito, ang universe, ang langit at lupa, ang may likha nito ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Dito po sa passage nito ay kanya pong pinakikita ang katotohanan na ang kanyang ultimate authority and ownership over the entire earth ay pinapatunayan lamang na siya ang may likha ng lahat ng bagay. Kaya mga magulang kapatid, kung kaya niyang gumawa ng mga bagay na kung titignan po natin sa ating kaisipan na parang imposible, katulad po ng mga planeta, mga bituin, o yung bagay na ating natatanaw sa kalawakan, ay dito pinakikita how powerful is God. Ngayon po, mga magulang kapatid, kung ang lahat ng bagay, ang Diyos ang siya may gawa, dito ay pinapatunayan lamang na walang bagay na imposible na hindi niya kayang gawin. Meaning to say, mga magulang kapatid, that God can make something out of nothing. Ngayon po, mga magulang kapatid, as a Christian believer, bilang tagasunod ni Kristo, kahit po tayo ay nakakilala na sa Panginoon, hindi mawawala ang tinatawag ng tayo po ay magkaroon ng tinatawag na mga kanya-kanyang problema sa buhay. At naging very common na po na ang nagiging problema natin, Kristiyano man o hindi Kristiyano, ay ang tinatawag na pananalapi. Kaya titignan po natin, mga magulang kapatid, marami pong mga Kristiyano, minsan mga pastor pa, o manggagawa ng Panginoon, dahil po sa pressure, dahil po sa kakulangan ng pinansyal, ang ilan po sa kanila, o mga magulang kapatid, ay nawawala o nagbaback out o umaalis sa kanilang mga ministeryong pinakatiwala sa kanila ng Panginoon. At dito makikita natin ay hindi nila nakita yung kakayahan ng Panginoon, kung paano kaya niyang gawin ang lahat ng bagay sa mundo, ay kaya niya rin gawin yung mga bagay na imposible para sa buhay natin. Meaning to say, God will make something out of nothing. Praise God. Purihin po ang Panginoon. Ngayon, tayong mga Kristiyano, for us to experience the favor of God, to receive the blessing of God, to provide ano man yung pangangailangan na ibig mo, financial man o emosyon, o joy sa family, mayroon kang mga bagay na pwedeng gawin
para ikaw ay mabigyan ng pabor ng ating Panginoon. Una, dapat magkaroon ka ng pagtitiwala sa Diyos. Una, trust God. Sa ating mga kabigatan o problema sa buhay, minsan parang nawawalan tayo ng pag-asa. Minsan dahil sa kakulangan ng mga pinansyal, iniisip natin parang hindi gumagalaw, parang hindi kumikilos ang Panginoon sa atin. Bakit po? Marahil ang nagiging dahilan, ang ilan po sa atin ay nagkakaroon ng tinatawag na kawalan ng pagtitiwala sa Diyos. You have to put your trust to God. Kaya minsan hindi po natin nakukuha ang favor mula sa Panginoon dahil minsan tayo mga Kristiyano ay nakitiwala sa ating mga sarili, maging sa ibang tao. Sabi po ng Jeremiah chapter 17 verse 5, curse those who put their trust to man and not to God. Dapat daw po na huwag tayong magtiwala sa ating mga sarili, maging sa mga tao, kundi ang ating patitiwala ay dapat natin ibigay sa ating Panginoon. So una, put your trust to God. Pangalawa, ay yung tinatawag na you have to put your faith to God. You have to turn him to your faith. Amen? Purihin po ang Panginoon. Kasi po kung tayo po ay may pagdududa o may pag-aanilangan sa ating pananampalataya, the favor of God will not be granted. Amen? Kaya, mga magulang kapatid, dapat tayo po ay laging magkaroon ng tinatawag na firm o stable faith sa ating Panginoong Jesus. Kaya, sa buhay po natin, ay makikita natin ang katotohanan kung lahat ng bagay na parang imposible na kayang gawin ng Diyos, yung pa kayang mga simpleng mga kahilingan na dapat nating hawakan o ma-acquire, mayroon bang mahirap para sa Panginoon na hindi niya ito ipagkaloob? Is there anything difficult for our God to provide our needs? For He is the owner. He is the owner of everything. All we have to do is to put our trust to God, and you have to put away your doubt and turn him to your faith. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Ngayon, mga magulang kapatid, I encourage you in order for us to give God His favor for every individual of His people. Ang dapat po nating gawin ay laging ibigay ang tamang oras o tamang panahon para tayo po ay maglingkod. Hallelujah. At yung pangatlo pala na dapat natin gawin para magkaroon tayo ng favor para sa Panginoon. Hallelujah. We have to walk according to the will of God. Dapat po tayo ay lumakad ayon sa kalooban ng Panginoon. Kung tayo ay naglilingkod at hindi maganda ang ating pong ginagalawan at tayo ay gumagalaw na hindi ayon sa kalooban ng Panginoon and we are not righteous before God, don't expect that God will grant His favor to all of us, to each of us. Kaya, mga magulang kapatid, I encourage you, this is the right time to serve the Lord and to give our effort and time to serve our God, our Lord Jesus Christ, kung saan lagi niya sinasabi na hindi tayo iiwan o papabayaan man lamang. As I said in my introduction, kung lahat ng bagay ay kaya niyang gawin, ito ay kaya rin niyang gawin o ibigay kung ikaw ay magpapatuloy na maglilingkod sa Kanya. Purihin ng Panginoon.